Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatyas. Matapos tinalo ni Niman itong si Giri ng harapan, over the board talaga sa blitz match nila. Ngayon naman, ang sumunod pinasok ang long game match. 6 games ang nakatalaga dito at i-analyze natin ang game number 1. Ang ginawa ni Niman, nag-E4. C5 si Giri. Gigil ka agad Sicilian ka agad ang tinira. At ayaw ni Niman ng main line. Nag-bishop B5 muna. Knight D7. D4. Inihabol yung D4. Knight F6. Bishop D3. Interesting. Dito kasi, ang madalas gawin, kinakaslingan lang. Sacrifice yung pawn E4. Knight C3 ang second line. Bishop D3, third line. Yun ang pinili. Tingnan natin. Knight C5, tiniret ang E4, Knight C3 depensa at nag-A6. So kamukha na rin ng Sicilian Najdorf ang datingan. Knight B3 para mapaalis yung knight na yan. Kinapture ang bishop, syempre. Queen takes D3, G6 at dito pa lang nahiwalay sa libro. Dahil sa old line, ang ginawa na dito ay simple E6. Then bishop E7, castling. Pero dito nag-G6, gusto ni Giri ng fianchetto system. At nag-A4 para mapigilan ng B5 mamaya. Bishop G7, Bishop E3, Bishop E6 at nag-Knight D4. Inatake ang Bishop. Knight G4. Ayun. Nangulit ng Bishop. Kinapture. Takes. Okay, medyo familiar sa akin yung ganitong pawn structure kasi nga, 'di ba, hyper-accelerated dragon ako mga kamatyas. Mahilig po ako sa mga fianchetto system. So okay lang makainan ng bishop diyan. Nagpo-provide naman 'yan ng control sa sentro. Bishop D4 hinamon at nag-castling. Dito kasi ang paliwanag, bakit hindi nag-E5? Babalik lang kasi yan magbi-bishop E3. Ayan, gaganyan lang kasi yan Tapos yung D5, mapapasakamay na yan ng knight later on. So, pinurovoke lang yung E5. At the same time, yung bishop, barado. So, yun po yung mga teknika nun. Kaya, ang naging desisyon ni Giri, nag-castling na lang siya. At nag-castle din. Capture. Queen to A5. Ayan. Queen A5. Saan pupunta yan? Pupunta doon para atakihin yung H2. Threatening mate, pero pinaalis kagad ni Niman. Queen E5. Queen to queen, ayun, may timing Obligado. Ayan. At nag-knight E2. So, ito po ay endgame battle na. Medyo tabla-tablahan lang din ito, pero depende yan sa nerve ng bawat player. Knight C4, inatake ang B2 at nag-F3. Dinipensahan ang E4. Pag kinapture to, may bawi naman. Yung isang tore. May bawi naman sa B7. Knight takes B2, Knight C4, Rook takes B7 at nag-King F7. So dito po ay sinasabing slightly better ang position ni Giri kasi may weak C3 si Niman. Nag-Rook B1, E5 para patay ang galawan ng Knight dyan. Rook B4, Knight A5, paalis sa tore, Rook B6, Rook A8, tsaga-tsaga muna si Giri. F4, ayan na. Nagwala na dito pero nilagyan ng bad move ng computer engine ang tira na yan kasi parang nire-remove pa ni Niman, tinutulungan pa ni Niman si Giring mawala yung double pawn niya Dapat daw ang tira ay King F2 then followed with King E3. Activate the king kapag in game at especially in exchange na yung mga reynang pwede maka-atake sa king. Pero dito nag F4, Rook FC8, Capture, interesting din po yung ginawa dito ni Giri. Kung ako black, parang hindi ko masikmura na magkakaroon ako ng double pawn. Pero yung pagka-double pawn, weak yung E5. Paano kung ma-atake yan mamaya? At nag-Rook B1, Knight C4, atake sa tore, umilag, at nag-King E6. Okay. Mukhang weak no? Pero as long as naka-embrace, nakayakap ang king dyan ay hindi basta-basta babagsak ang E5 pawn. At naging H2, A5, paalis sa tore, Rook B7, Rook C6. Parang maporma yung tore pero wala rin magawa no? Wala rin pasok-pasok Knight, ayun na, maneuver to G1, going to F3, going to G5, mga ganong gulo-gulo. Nag-Knight D6. Ayun, napitikan ng ganoon. Ang bilis niya na. Rook B6, ayun. Obligadong depensahan, so Knight takes E4 pa rin. Knight F3,
at nag-h6 muna. Alaga muna, no? Bakit? Ano mayroon kung capturein kagad? Capture daw dito, capture may rook b5. Ayun. So mag-rook c5 dito, kaso may may mga ganyang panglanse na check. O boss, talo kagad ang black. 'Di ba? Mawawala yung depensa ng tore. At may ganyan pala. So knight c5 ang tira dito, then rook takes a5. So equal pa rin. Pero balik tayo. Nag-h6 muna si Giri. Nakita niya yan. Mahaba ang oras mga kamatyas. May time silang makapag-analyze ng safe and malalim. No? Para walang check. At nag-knight h4. Kumounter attack si Niemann. g5. Knight f5. Talaga nga namang pasok ng pasok. Kinapture ang e4. Capture ang h6. Ayun, yun nga lang. Sino mas mabilis magwalis? Dito magkakaalaman kung sino ang janitor sa dalawang knight na yan. Sino mas masipag magwalis? Mas masipag yatang magwalis ang knight ni Giri. Yun nga lang, pagka-capture dito, bad move daw. Dapat ay rook d6. Naku po naman. Naku po naman. Okay, rook d6. Parang ang hirap makita ng tira na yan. Silent no? O, balik tayo sa knight takes a5, a4, sorry, nag-rook 6b5. Bad move din. Dapat daw po ay simpleng capturing na and the rook a3. Ayun. At kapag nag-rook c4, mag-rook a1. But still, hindi ko pa rin gusto dito ang datingan ng puti kasi may paspo ng black. Delikado pa rin, no? O, balik tayo. Pero ang ginawa ni Niemann, rook b5, ang laki ng tinalo ng advantage ni Giri sa evaluation bar at nag-rook c5 para wag pabagsakin at suportahan ng e5. Nag-rook b7, knight c3, rook a7 at nag-rook c7, rook a6 check, king d5. Grabe ka-aktibo ang hari. Knight g4. Pero yung ganito nakakailang din kasi dapat bantayan yung talo ng mga kabayo, no? Baka mamaya madali ang king na yan King d4, rook b8, check doon. Nag-a4 lang. So check, harang, rook a8, patong, at nag-e4. Ayun. Mukhang malakas naman ang dating pero bakit kaya bad move? Dapat daw rook d c5. Naku po. Ayan na naman tayo. Ang daming mga ganyang tira ang computer na ang hirap ma-apply ng human talaga. Biglang titira ng tulog na rook c5, ano? So nag-e4. Ito mas naiintindihan ko pa kasi ang gusto ng human, paspon Yun nga lang, may ganun pala. Ay, oo, capture. King C5, obligadong ibigay yung pawn. Nakita, napilantikan yun Pero ano pa mangyayari kung rook C4? Sisimplihan lang, takes, and we have knight E3 check, takes, and king G3. Ayun. Na dito pala, equal. Bakit naging equal? King F2, king D3. May ganun no? Yan, kailangan mag-king E1 dito kasi otherwise magki-king dito ang black then unstoppable promotion. So, pag nag-G3 mamaya, king E3, G3 pero ang haba nitong calculation na to. Gaganon, doon, takes, doon, ganon. Tabla nga. Tabletas. So, yun. Sabay ganun lang. Tabla lang mga kamatyas. No? Very simple king and pawn ending. Okay? So, balik tayo. Ang ginawa ay nag-king c5, na-capture yung e4 pawn. So, lamang pa rin ang black dito pero medyo nabawasan. Knight f2. Ayun. Malikot pa rin ang mga kabayo ni Niemann. Ang gugulo talaga. Ang lakas makapanggulo likot bigay na to. Knight g4. What if rook takes g5? Then, mag-e4 lang. Okay, at pag kumapture exchange, napakalapit na ng pawn. Napakalapit na. Knight g4, king d4, still e3 pa rin and e2. Mangyari, ibibigay na lang ng knight yan dyan at masyadong malapit pa yung connected pass pawns. Kayang-kayang i-hold ng black yan. So, nag-knight g4 dito, e4, check, king c3, good move, king g3, king b2. Wow, grabe naman king b2 yun. Ang lupit ng king b2. Para maka-check dito. Okay, rook d2 check, king c3 ulit, king b2 check, king c1. Yun lang, bad move. Dapat daw king b3. Grabe Yan pala perfect square. So, umabot sila ng endgame pala. Rook a2, bad move din. Dapat daw po rook a2. Threat yung pawn.
O, balik tayo. Rook C3 checking H2 and Rook F4. Depensa muna. Kapit muna sa pawn na yan. Check. King D2 check ulit. G3 and ayun. Sinimplify na lang. Simplicity is beauty. Pag kinapture to, stalemate. May last bite pa si Niemann Kaso pag tira ng E3 yun lang. Iyakan time. Pero laban pa rin. Ayaw sumuko talaga ni Niemann. Wala sa bokabularyo niya ang sumusuko. Ayun. At dito, hindi pa nga kinuwin pag kinuwin, may check dito. Ka-end stalemate na naman. Nep yan. Ang daming mga tricky saving factor ni Niemann pero nag-rook D3 muna. Ang kulit no. Bago mag E1 Queen at Chumekman, makain man yan, may King G tong baba at wala yung Toring nagbabarrier dyan sa galawan ng King. Ang lupit ng utak ni Niemann no? Ang taba hanggang dulo Game 1 po, naunahan ni Giri. Yung game number 2, tabla. Game number 3 pa lang mamaya. So abangan natin Mukhang sa long game, nakakalamang yata si Giri Mukhang doon nalalabas yung layo ng rating nila. Usually ganun po yun Kung sino ang mas magaling, malalaman talaga yung bigat ng tira ang usapan malalaman sa long game. Doon nalalaman yun. Hindi sa blitz, hindi sa rapid. Iba yung kategorya ng galing na pinag-uusapan sa blitz, sa rapid, at sa long game. Pero ako'y naniniwala, kung sa usapang lakas ang usapan ng tira, bigat ng tira, overall strength talaga, long game. Doon malalaman ang bigat ng tira. Pero hindi pa tapos may game number 3 pa mamaya at ito po ay nakaschedule for 6 games ang standard nila. Okay, abangan natin kung kaya bang talunin ni Niemann. Lugi siya dito kasi 3 points for win Ang 3 points per win ang standard. Doon sa pinaglabanan nilang blitz, 1 point lang yon. So pag tinambakan siya ni Giri dito, pa 3 points, baliwala yung pinagpagura ni Niemann sa blitz kung pipisakin naman ni Giri dito sa long game. Okay po, manatili po kayo nakatutok sa ating YouTube channel. Susubaybayan natin to at makita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.